Si Papa natutulog siya rin sa may Del Monte. May dumaang L3 na puti. Bumaba yung isang lalaking medyo mataas, may katawan. Ginising siya. Ano niya, tinignan niya, hindi niya man niya kilala. Parang may sinabi kasi yung lalaki. Parang tinakot niya si Papa. Pagtayo ng tatay ko, medyo na ganun ng konti si Papa. Kaya parang natakot. Hindi naman sasama yung tatay ko kung hindi kilala. Nag-aaway kami ng tatay ko. Siyempre, hindi naman perpekto yung relasyon namin mag-ama. Siguro yun namimiss ko yung, siyempre wala na kaming nanay. Yung tatay namin nawawala. Hindi namin alam kung saan namin hahanapin. Kumbaga sa Karayom, ang hirap magharap ng Karayom sa Dayami. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Good evening po. Ako po si Cheryl Dormile. Ang ikukwento ko po kung paano po nawala yung papa ko. Yun po yung ibabahagi ko po ngayon. Bago po natin pag-usapan po yung nangyari po na pagdukot po dun sa tatay niyo po. Siyempre alam din po namin na medyo mabigat po yung pakiramdam niyo po ngayon. And we thank you po kasi at least po ngayon as na bigyan po namin kayo ng platform para po makapag-share po kayo sa Opo. nangyari po sa papa niyo. Pero bago po natin pag-usapan yun, baka pwede niyo pong ipakilala po muna sa amin kung sino po si tatay at kung ano po siyang ama para sa inyo. Si Papa, trabaho niya po noon nung medyo malakas-lakas pa. Nagsashine siya ng sapatos. Pero ngayon, minsan gumagawa pa rin naman siya ng sapatos. Nangangalakal, yung ganon. Ganon po siya yung trabaho niya. Minsan, siyempre, nagkakaedad na. Minsan nakakainis, ganon. Yung matigas na yung ulo pag sinasaway mo. Hindi naman din perfect din yung relationship namin na mag-ama. Ilang taon na po si tatay po? Si Papa that time nung nawala, parang 68. Bale, senior citizen na Opo, po si... senior na po si Papa. Bukod po dun sa mga na-share niyo po, pwede niyo po ipakilala po sa amin yung ugali niya po, kung ano pong klase siyang tatay, kung ano pong ugali po niya. Ugaling ni Papa, ano yun yung laging galit. Kumbaga hindi naman galit, kumbaga parang naiinis siya sa akin, lalo na sa akin kasi lagi akong inom ng inom. Yung ganon, yung namumura niya ako. Tsaka, minsan pagka sahod, nag-aabot kami kahit konti, sabi niya, dagdagan mo naman na, kung ganon yung... syempre, minsan marami rin kaming bayaran, hindi naman din nadadagdagan ng naibaabot sa kanya. Doon po sa time na bago po siya, yun nga po nakwento niyo po, na Apo. bago po siya na nadukot or kinuha po ng hindi pa po natin nakikilalang mga Opo. tao. Kamusta po yung routine niya po nun? Ano po yung usual niya po na ginagawa? Or may kakaiba po bang something po na nung araw po na yun? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, si Papa, lagi lang siya nalakad ng lakad sa barangay namin. Tapos minsan nakikipagkwentuhan sa makikita niyang kagawad. Lagi niyang gusto niyang topic is politika. Yung mga pagtakbo ng mga kagawad sa amin. Tapos o kaya basketball. Ikot lang siya ng ikot. Ganun lang yung routine ng buhay niya. Tapos pag napagod, uuwi, magkakain, magkakape. Yung ganun. So, nung araw po na yun na, yun nga po, syempre hindi niyo naman po alam na dudukotin po Opo. siya nung araw na yun. Parang may napansin po ba kayong kakaiba? Ano po yung ginagawa po ni tatay nun bago po nangyari? Honestly, hindi ko talaga alam dahil nasa trabaho ako noon. Balik kinabukasan na nga namin nalaman na nawala si Papa dahil may nagsabi lang sa amin. Tsaka, nung araw na yon hindi pumunta para maumingi ng kape, humingi ng pagkain doon sa kapatid ko dahil ang nagbibigay ng pagkain niya si Jekay. Nagtaka si Jekay bakit hindi pumupunta si Papa. Tapos kinabukasan din nga, nalaman namin na gano'n. Nung mga kailan po to nung nalaman niyo po? Anong araw po to? November 13 siya nawala. November 14 ng gabi na namin na pinuntahan sa barangay. Nagpa-review kami ng CCTV.
Nung na-review po yung CCTV, ano po yung, pwede niyo po bang i-kwento po sa amin in detail kung ano po yung nangyari po doon? Nakita niyo Yung po yung footage. si Papa natutulog siya ron sa may Del Monte. Tulog na siya nun. May dumaang L3 na puti. Nalagpasan na siya nun eh. Tapos bigla siyang inatrasan ulit. Bumaba yung isang lalaking medyo mataas, may katawan. Ginising siya. Dumilat naman si Papa. Pag ano niya, tinignan niya, hindi niya man niya kilala. Tulog ulit siya. Tapos ginising ulit siya. Tumayo na, hanggang sa tumayo si Papa. Tapos parang may sinabi kasi yung lalaki. Kaya nung parang feeling ko, parang tinakot niya si Papa. Kasi nung pagtayo ng tatay ko, medyo yung medyo na ganun ng konti si Papa. Kaya parang natakot. Kasi hindi naman sasama yung tatay ko kung hindi kilala. Pero sumama po siya. Oo, sumama siya. Pagka doon sa CCTV, sumama si Papa. Pero kasi, nung pinanood nga namin CCTV, merong sinabi yung lalaki. Bukod po dun sa footage, wala na po kayong ibang parang evidence po na nakita po. Wala na, yun lang. Yun lang yung namin, yung sa CCTV lang. Yun po. Nung nakita nyo na po yun sa CCTV footage po, ano pa po yung parang ibang mga information po na nakalap nyo po after po nung pagkawala po ni tatay? Pagka-information, wala naman eh. Yun lang yung malungkot na kasaysayan. Wala kami impormasyon na nasagap, na nakuha. Then, nung time po na, di ba po, yun nga po, wala po kayong information or parang palaisipan po sa Apo. inyo, ganun. Siyempre po, hindi po natin maiiwasan na meron na rin pong ibang opinion din po yung ibang mga tao na nalaman po ba ng mga taga-barangay niyo po? Opo, nalaman naman po ni Barangay, nagbigay naman po sila ng tulong, pinagamit yung sasakyan papuntang City Hall, para pumunta sila ng DSWD. Hindi kasi ako yung kasama nun, kaya wala akong idea kung ano. Then nagbigay sila ng konting tulong, pamasahe, pag-alis, yun naman po, nagtulong naman po. Bukod po doon, nung nalaman po ng yung mga kapitbahay niyo po, mga kalapit na, Yun, nagulat sila kung bakit kinuha, anong nangyari, bakit ganun. Wala namang kaaway yan. Parang, yun din yung puro haka-haka. Tapos kung laman loob naman ang kukunin, hindi na sariwa, matanda na. Puro ganun lang po yung mga haka-haka ng mga kapitbahay ko. nung time na po to, no, sa CCTV footage po, kasi nakita po natin na, yun nga po nabanggit niya, doon po siya sa bandang highway po, Opo. nung Belmonte po, tama? Opo. Hindi po kaya, ano po to, parang nasita po or dahil natutulog po sa Kasi kung kalye? tinanong naman namin kung sabi nga nila kung may operation yung mga sa government, kung ano man po yung ng ahensya ng government. Eh wala naman po, tsaka yung sasakyan po private, walang nakasulat doon sa bawat side ng sasakyan. Wala rin po atang record din po nung time na yun, Opo. na may kinuha po or Oo. may identification po. Wala po. Pero nung time po na sumama po si tatay, nakakakilala pa naman po siya. Opo, sabi ko nga, kung iiwan nila si Papa, sabi ko nga, kahit sa Baguio nila iwan, makakauwi yung tatay ko kasi ang hilig niya maglakad-lakad, tsaka, kumbaga, kung lilimos lang yun, pamasahin niya pa uwi. Nung time po na, yun nga po, na-review na po yung CCTV, tapos lumapit na po kayo sa barangay, lumapit na rin po kayo sa City Hall po, no? City Hall, sa DSWD lang po, Sa ganun po. DSWD. Ano po yung parang naging response po nila or ano po yung naging tugon po nila dun sa... Ang response nila is yun nga, wala naman daw ganong name, wala naman daw silang operation that day, ganun lang po. Pero yung parang promise na wala po. So, bali November pa po ito, last year. Last year po. So, parang 7 months na po Opo. na lumipas po. Ngayon po na June na, halos mag-July na rin. Opo. Ibig sabihin, paano po kayo nag-celebrate po nun ng Pasko na po yun eh. Oo, Bare months Pasko. na po Kumbaga yun. parang, inisip na lang namin na, kumbaga nasa probinsya si Papa. Minsan nga, nagbibiro kami. May nagtatanong sa amin kung nasa na Papa. Sabi namin, ay, nasa probinsya, nandun sa Alaska. Niloloko lang na. Kumbaga, niladaanan namin sa biro. Pero, pag sa naisip namin, nakakalungkot kasi pagka-birthday lang ni Papa kami, salo-salo, sabay-sabay na kumakain. Kasi pag Pasko, tsaka bagong taon, syempre, inuman, tropa, yung ganun. Pag birthday lang niya. Kaya nung nag-birthday siya, hindi kami nakapag-celebrate dahil wala siya. Doon po naman po sa opinion po ng family niyo po, no, sa pamilya niyo po.
Syempre kahit po sa loob po ng halos 7 buwan po, syempre meron din po kayo siguro pong mga iniisip or parang naghahanap din po kayo ng kasagutan kung bakit po kaya Opo. tinukot po si tatay. Pero sa sarili niyo pong opinion, yung pakiramdam niyo po, Sa ano po akin, kaya sa tingin niyo yung dahilan po? sa akin, to be honest, kumbaga, sabi ko kay God, God, kung yun yung ano na masakit na mawawala siya, sabi ko, balik na lang yung katawan lupa para magkaroon kami ng peace of mind magkakapatid. Alam namin kung nasa na yung tatay namin. Yun yung iniisip ko. Pero syempre minsan, pag gano'n, dadasal ako, Lord, di po mo yung taong dumukot kay Papa. Ibalik naman niya si Papa sa amin. Yun lagi kong nadasal. Pero sabi ko nga, kung to the point na hantong sa gano'n, balik yung katawan lupa para may peace of mind kami magkakapatid. Pero ano pa po sa tingin niyo po yung iba pong parang possible po na dahilan? Parang nung time po ba na, di ba nawala po si tatay, parang nakapag-isip po ba kayo na baka po kasi may opinion din yung iba na, baka may utang yan o kaya baka may kaaway yan, kaya ganito po yung nangyari. Wala namang kaaway si Papa, tsaka utang, di nga yun siguro nangungutang yung pansigarilyo niya, yung gano'n. Pero isa yung malaking halaga. Dahil alam niya man niya, wala kaming pambabayad dun sa gano'ng halaga. Pero tingin ko, kumbaga parang, yung umano kay Papa, parang sindikato eh. Yun yung tingin ko. Ano pa po sa tingin niyo yung parang, ano pa po yung nagbibigay sa inyo ng parang palaisipan pa talaga na sa tingin niyo po na sindikato po yung kumuha po sa tatay? Yung parang, kasi inisip ko sindikato, kasi gano'n nga. Pero, pag sa tinignan ko yung tatay ko, wala nang, hindi na sariwa, hindi niya na mapapakinabangan yun. So baka, or, inanon manlimos, mandukot, magnakaw. Numero unong matatakotin yung tatay ko. Doon naman po sa area niyo po, since sabi niyo po, matagal na po ba si tatay na natutulog po doon? Oo, matagal-tagal na rin. Sa labas, pakalat-kalat, kumbaga kung saan-saan. Del Monte, sa Natividad, sa Matias. Kasi mas gusto niya yun. Inupa nga siya nung kapatid ko ng bahay para dun siya sa ano. Siguro tumira ilang buwan. Pero doon pa rin naman. Kaya lang, sa labas pa rin siya natutulog. Mas gusto niya sa labas talaga. Mag-aaway lang kayo pagka inano mo. Mas gusto niya po sa labas po siya Mas gusto niya sa labas. Ayan. Around the area naman po, dun po sa barangay ninyo or sa kalapit po ng mga lugar po sa area nyo, may mga cases din po ba na may mga dinudukot po? Nung parang bago makuha si Papa, parang sa West, meron daw doon mamamalengking matanda na parang may kumuha din daw na gano'n na sasakyan. Na until, nung malaman namin na wala si Papa, until nun wala pa rin daw balita ron sa tao. Matanda din po. Oo. Mm. Halos ka-age lang din po. Oo. Tatay. Mm. Kasi very unusual po yung ganitong senaryo. Kasi Kaya, ang usual po na takot po, di ba, ng mga magulang, yung mga bata mga na bata, kumbaga sariwa, puting-man. oo, yung mga gano'n, oo. Kaya sabi ko nung nakuha Papa ko, ay, totoo pala yung puting ban. Sabi ko gano'n, nakala ko joke lang. Siyempre, di ba, ang daming issue na lumalaga. Na parang, joke lang, panakot lang sa mga bata. Totoo pala siya. Oh, yes po. Tsaka parang yun nga po, unusual. Kasi, yun nga po, matanda na po. Kaya nga eh. Siyempre, tas hindi naman po din natin alam kung ano po talaga yung reason or parang kung ano po yung dahilan kung bakit po yung nangyari yung pagkatukot po sa kanya. Pero so far po ngayon po na, di ba nga po, lumipas na po yung 7 buwan, ano po yung parang pinakamahirap na part po bilang anak na, yun nga po, patuloy niyo pa rin pong hinahanap si tatay? Siyempre, hindi naman perpekto yung relasyon namin mag-ama. Lagi, nag-aaway kami ng tatay ko. To the point na minsan nga namumura ko pa sa tatay ko kasi pagka may sinasabi, sinasaway mo, ayaw din makinig. Siguro yun nami-miss ko yung, siyempre wala na kaming nanay. Tapos, yung tatay namin nawawala, hindi namin alam kung saan namin hahanapin. Kumbaga sa karayom, ang hirap magharap ng karayom sa dayami. Wala kang idea kung saan mo siya hanapin. Pero para sa aming magkakapatid, ginawa namin yung best namin na hinanap namin siya. Talagang hindi niyo po talaga sinusukuan po. Yes po, hanapin mo. Lagi po pagka naman tulog, kasama siya sa dasal namin, sa dasal ko. Nung time po na nakita niyo po yung ano po no, yung CCTV footage mo. Sabi niyo po kanina wala na po kayong iba pang footage po na nakita no, na nung time po na naghahanap po kayo. Ano po yung parang pinaka last location po na natatandaan niyo na dinala po yung si tatay?
Sa ano po, kasi nagpunta po kami ng MMDA nung kapatid ko tsaka ng pamangkin ko. Pinabaybay po namin yung CCTV. Huling kita po, umabot po siya pa City Hall. Pagdating ng City Hall, syempre marami na pong sasakyan. Humalo na. Hindi natanda nung pamangkin ko kung ano na yung itsura ng sasakyan na humalo. Hindi niya na matandaan. Kahit po sa yung plate number po, nilapit po namin doon sa kagawad namin number 1. Pina-enhance niya po yung plate number para makita. Hindi po talaga kita. Hindi maaninag yung number nung sasakyan. Yan po. Bali, lumapit na po kayo sa City Hall, Opo. DSWD, pati po sa barangay niyo po. Opo, yung number Nalapit 1. niyo na rin po ito sa pulis po, tama po. Opo, lumapit kami sa pulis. Nagpa-blatter ako kasi kailangan daw within 24 hours bago magpa-blatter. So bumalik pa ako inabukasan, pinablatter ko nga. Sabi naman ng pulis, iyaano nila yung CCTV. Tatawagan na lang ako, nag-iwan ako ng contact number. The other day naman, tumawag naman na, yun ang sabi lang sa akin is wala pa rin silang balita. Yun lang daw yung maiaano nila yung sa CCTV sa barangay. Pero hindi po sila nagbigay po ng parang, ito po yung mga possible na pwedeng dahilan. Wala po. Kasi ang sabi nila nung napanood nila yung CCTV, kung saan naman palang sumama si tatay, wala naman palang problema yung ganun. Siyempre, bilang anak, kilala ko yung tatay ko, yung instinct na natakot siya. Kaya siya kusang sumama. Yun po, sabi ng pulis, ganun lang. Hindi na po Parang ang dahilan po kasi nila is, hindi naman po siya Oo, pilit. kusa siyang sumama. Kasi kita naman po talaga sa CCTV. Pero sa pakiramdam Sa niyo pakiramdam ko po, may tsaka sina- may sinabi po kasi yung lalaki sa tatay ko. Kaya sumama, kaya medyo, nga siya maglakad, medyo natakot yung mga tugo. Oo, nagmamadali siya. Ngayon po na, yun nga po, until na wala pa po tayong idea kung nasan po si tatay, paano po hinaharap po ng family naman po? Kayo po bilang family na wala pong malinaw pa po nakasagutan kung nasan po siya. Yun, lagi lang, kasama siya sa dasal namin, dinadasal namin na sana. One day, makita namin ulit, ibalik siya. Tsaka sabi nga nila, di ba, parang show lang yan, life must go on, di ba? Baga, hindi namin kailangan itigil yung mundo namin sa pagkawala ni Papa kasi kami rin yung maapektuhan. Kumbaga, tuloy pa rin yung laban sa hamon ng buhay. Kahit minsan malulungkot ka, kahit hindi kayo ganun ka-close, ganun ka-solid yung nyo na mag-ama. Pero iba pa rin yung may tatay kasi tatay na lang yung meron kami. Wala na kaming nanay. Bali po sa side niyo po, ginawa niyo naman po talaga. Hindi naman namin po yung best. Talagang kahit po, syempre, hirap din po tayo Kahit, sa buhay. kumbaga, yung isang kagawad namin, dati siyang kagawad. Si kagawad Nico na maghanap kami. Sabi niya, tara, sama ko kayo. Tinulungan niya kami kahit, kumbaga wala kaming idea kung saan kami maghahanap. Puro baka sakali. Tsaka yung friend kong si Chris na yung sasakyan niya, papahiram niya, papagasolinahan niya, maghahanap lang kami, laging ganun. Na, kumbaga, isang buwan din namin hinanap si Papa bago kami sumuko. Sabi ko, wala tayong idea. Ang hirap nung lagi tayo nangihiram ng sasakyan na hindi naman natin alam kung saan natin nahanapin. Yun na lang, kumbaga parang, siyempre sa iba, sabi nyo, hindi nyo malay hinanap yung tatay nyo. Pero, hindi na namin kasi kailangan paliwanag. Alam naman ng Diyos na hinanap namin yung tatay namin. Tsaka sinubukan niyo po talaga lahat lumapit po sa Oo. pwede po talaga. Kung saan pwede lapitan, pumunta kami ng bahay Aruga, bahay Kalinga. Talagang wala, kumbaga, bago daw makarating sa kanila yung tao, meron tawag ni barangay na may dadalhin sila. So wala namang din ganung pangalan, ganung ano. Pero sa tingin niyo po, sa side naman po ng mga ahensya po na nilapitan niyo, sa tingin niyo naman po, ginawa naman po nila yung best po nila. Siguro, ginawa naman nila din yung best nila kasi kumbaga pag pupunta kami doon, kinakausap naman nila kami ng okay na maayos. Kumbaga, yung sa kanila, binigay lang din nila yung details na alam nila. Ngayon po na, ayun po, na may chance na po tayo na ipaliwanag din po talaga kung ano po yung side din po ninyo and then kung ano po yung parang mga gusto niyo pa pong kasagutan na makuha po tungkol sa pagkawala ng tatay. Sabi niyo po kanina na sinubukan niyo po talaga lahat. Until now po, parang may pag-asa pa po ba kayo talaga na makita pa po talaga si tatay? Mga kopya pa rin ako hanggang ngayon na sana one day. Kasi talagang Lord, bigyan mo ako naman. Ipuin mo yung tao. Laging ganon. Pero
sana nga dumating yung araw na makita namin siya. Kung sakali po kayo na may tao po, parang may witness po siguro na, yun nga po, sa pagdating naman po sa witness, noong time po na kinuha si tatay, wala po kayong nakakita po ng situation po. Ang nakaan po nun, yung kasi yung tinutulugan ni Papa yung person ay bakery. So sila nagsabi na, oh si Jim Shen kinuha nung kasi ang tawag kay Papa Jim Shen. Si Jim Shen kinuha nung isang yung sasakyan na puti. Di, binalita sa amin nung tricycle driver. Di ginawa namin. Sabi ko pa, nagbibiro pa kami tatlo. Sabi ko sila kanina, oh hindi ako kinakabahan na, kayo kinakabahan. Kaya pagdating ako ng barangay, pinatindi namin CCTV. Doon ako namin nalaman na totoo na kinuha si Papa. Doon po sa CCTV, hindi ko nakita yung mukha ng lalaki po. Hindi po eh. Parang naka-sombrero. Nakabuti na nakaganon pa eh. Kaya nga, yung plate number lang po dapat ang pag-asa namin. Kaya nga, tinulungan kami ni Kagawad J. Briones na ipa-enhance yung ano niya, ang plate number. Kaso talagang hindi kita po. Yun nga po, bali, until now, ang talagang iniisip niyo po talaga na reason talaga sindikato. Apo, yun po. Pero kung sakali naman po na may iba po pong tao nung time na yun na maaari pong nakakita talaga nung nangyari po kay tatay or may kinalaman po sa pagkawala po ng tatay, ano po yung parang gusto niyo pong sabihin po sa kanya? Na sana makita si Papa. Kumbaga kung may makakita man, sana yung maisabi niya sa amin kung saan lugar, kung ano para mapunta namin yung tatay namin para, kumbaga, kasi pag binasi natin sa edad, konti na lang nalalaging buhay ni Papa eh. Makasama lang namin. Sana makita nga, may taong nakakita, may taong tumulong. Ano naman po yung parang inaasahan niyo po in the future na sa tingin niyo po is makakapagbigay linaw po sa nangyari po kay tatay? Hindi, in the future, parang sa totoo lang, nahihirapan din ako in the future kung ano talaga yung malinaw. Pero sabi ko nga, kay Lord, wala kasing imposible. Hindi naman ako nananalig sa Panginoon. Sana, one day, may magandang balita na magsabi sa amin na nandiyan ang tatay ko. Ibinalik na nila. Yung kwento po kasi ni tatay very sensitive po na issue kasi ongoing pa po yung in case, yung investigation po. Pero magandang kwento din po ito kasi pwede rin po siyang maging awareness po na yung ganito po palang klase ng mga kidnapping cases, hindi lang siya sa mga bata. Pati matanda. Pati pala matanda, pwede po Oo. talagang mabiktima. Pwede po namin malaman kung ano po yung parang pinaka-nag-motivate po sa inyo para maikwento po yung nangyari po kay tatay dito po sa after ko. Mag-motivate sa akin sa kwento ni Papa. Parang, yung, kasi may bahay naman, bakit kailangan matulog sa kanya? Parang gawin mong ganun kamiserable yung buhay mo. Parang matulog ka dun sa highway. So siguro parang next time magiging, yung care kung maging awareness sa paligid na lang siguro yun yung sa tingin ko na ano. Po maging aware po sa surroundings. Kaya nga po. At saka, syempre po matanda na rin po si tatay. Syempre, yung iba po na hindi natin ano, yung mga masasamang loob, syempre, iti-take advantage din po yung kahinaan ng Opo. tatay. May sakit po ba si tatay? Ayun na yun. Siguro kung mapapacheck up, malalaman po talaga dahil syempre, laging, kumbaga, nag-iosip pa rin si Papa eh. So, minsan, inuubuhan yun. Tapos, syempre, natutulog sa tali, sa hanggang. So, malamang, yung baga, ano na. Pero malakas-lakas. Oo, malakas pa kahit yung isip niya, alam pa niya, kaya pa niyang maglakad, kaya pa niyang yung mga isip, yung mga ano. Kung sakali po kaya na may chance po na mapanood po ni tatay o may tao po nakakaalam kung nasaan po siya ngayon, ano po yung gusto niyo pong iparating po sa Kung mapapanood mo, sana mapanood mo to. Mamiss ka na namin, nahanap ka namin. Sana may balik ka na sa amin dito. Kung may tao kung nakakita kay Papa, sana po makontak nyo kami, mahanap nyo po yun. Maibigay nyo sa amin yung exact location ni Papa. Kung sakali po dumating po tayo, syempre hopeful po tayo diba, na makikita po natin si tatay o kaya magkakaroon po ng kalinawan yung nangyari po kay tatay. Pero if mangyari man po yung sa tingin niyo po na magkikita po kayo ni tatay, ano po yung parang sa tingin niyo po na
magbabago or ano po yung parang una po ninyong gagawin? Siguro siyempre yakapit, sobrang lamis na namin ang tagal. Baga parang, siguro yung magiging makikinig na doon sa mga payo niya sa amin. Tapos, siguro hindi na yung katulad ng dati na magiging relationship namin. Siyempre medyo mag-aat kami. Medyo may bago ng konti. Pero so far po ngayon, ano po naman yung pinaghahandaan niyo po na parang worst case scenario po na pwede po nangyari? Ang pinaghahandaan. Regarding kay Papa, siguro, hindi, minsan ang hirap mag-isip yung kumbaga, isipin mo, tapos hindi rin naman mangyayari. Kumbaga kung ano na lang may magiging balita, kung ano na lang yung maano namin, yun na lang, hindi na namin siya, yung parang pinaplano whatsoever, yung gano'n. Baka tatanggapin niyo na lang. Tanggap na lang kung ano, Basta ang gusto po ninyo is magkaroon po talaga ng linaw. ng linaw, Kung ano ano na yun. Pero ano po yung plans niyo po ngayon po sa future? Sa mga susunod na? Sana makita namin si Papa, tsaka sana yung makasama pa namin siya na medyo matagal. Yung magkaroon kami ng moment, magkakapatid. Yung gano'n nakasama siya. Na para yung makabawi sa isang taon na nawala siya sa amin. Yun siguro. As a family naman. Nasa family bonding, gano'n. Yung minsan lang yun eh. Yun Kasi sa, din po yung healing po ng buong family. wala kasi sabi nga nila, isa lang yung buhay, walang repeat yan eh. So, kumbaga, kung may babalik siya sa amin, ano namin, magkakaroon kami ng bonding. Baka meron po kayong final message po para po sa ating mga viewers. Sana, sa mga viewers naman po, medyo maging aware tayo sa mga paligid natin, ingatan natin yung mga magulang natin, tsaka yung mga anak natin, hindi lang pala bata ang kinukuha, pati matanda. Yun po. Final message naman po para ni tatay o kung sino man po na pwede pong makanood po nito na maaari pong makatulong po sa atin na mahanap po si tatay. Kung nasa ka man pa, mag-iingat, magdasal ka, sana mabalik ka sa amin. May magtaong, may magturo kung saan ka man lugar na naroon para mapuntahan ka namin. Hindi ka namin pinabayaan pa, hinahanap ka namin at kahit saan, kung ano man yung kaalaman namin kung saan ka pwede hanapin. Para naman po sa mga ahensya po na gusto niyo po bigyan ng panawagan na makatulong po sa inyo. Sana, kung ano man yung ahensya na possible na pwede makatulong sa amin, sana matulungan niyo po kami. Mabigyan niyo po kami ng pansin na hindi man, medyo late man po yung paghingi namin ng tulong sa ngayon, pero sana hindi man uli ang lahat, magawa pa ng paraan. Matulungan niyo po kami. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!